Kamusta mga kaibigan, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Sa panimula ng pelikula, sinugod ng mga pulis ang isang gusali na isa sa mga malalaking illegal na streaming site ng Japan. Ang kapitan na si Yoshi at ang kanyang grupo ay nakapokus sa pagsugpo ng mga malalaking criminal activity at ang isang babaeng agent na si Misaki ay sumali sa pagsalakay sa gusali. Habang nagsusuri si Misaki kung may mga kalaban, pabigla niyang natagpuan ang kanyang kapatid na matagal nang nawawala. Inakala ni Misaki na ang kanyang kapatid ay isa rin sa mga biktima. Subalit nagulat siya nang malaman niyang si Ruri ay kasama pala sa illegal na streaming site. Dahil ayaw niyang makulong ang kanyang kapatid, sinabi ni Misaki kay Ruri na tumakas na ito. Samantala matagumpay nilang nagawa ang kanilang mission at ang streaming site ay naipasara. Subalit ang pinaka-boss ng streaming site ay hindi nila natagpuan dahil ang server ng site ay palipat-lipat. Dahil doon ay nahihirapan silang tukuyin kung saan ang kanilang eksaktong lokasyon. Sa sumunod na araw nakipagkita si Misaki sa kanyang kapatid na si Ruri. Agad niya itong niyakap, subalit nagalit si Misaki sa kanyang kapatid dahil 3 taon na siyang wala at sinampal niya ito. Nang matapos sila mag-usap, ibinigay ni Ruri kay Misaki ang isang cellphone at pagkatapos ay umalis. Samantala nakausap niya ang boss ni Ruri na nagngangalang Rio. Tinanong siya ni Rio kung bakit nila pinatay ang kanyang mga tauhan, subalit hinayaan lang nila na si Ruri ay makatakas. Bago magpaalam si Rio sa kanya, sinabi niya kay Misaki na tatawagan niya ito ulit. Sa ibang eksena makikita ang isang babae na nagluluto para sa kanyang asawa. Maya-maya ay nakatanggap si Miyuki ng message mula sa kanyang asawa at nakalagay sa mensahe na gabi na ito makakauwi at wag na itong magluto. Kaya nadismaya ito at galit habang kumakain mag-isa. Si Miyuki ay isang simpleng asawa at mahilig maglaro ng online games at madalas makipag-chat sa isang kaibigan na nagngangalang Zero. Dahil malapit sila sa isa't isa, ikinwento ni Miyuki kay Zero ang sitwasyon nila ng kanyang asawa. Hinala ni Zero na niloloko siya ng asawa ni Miyuki at meron na itong ibang babae, subalit naniniwala pa rin si Miyuki na ang kanyang asawa ay tapat pa rin sa kanya. Habang abalang naglalaro si Miyuki sa kanyang online games, pinasahan siya ni Zero ng isang link mula sa illegal na website. Sinabi ni Zero sa kanya na ang website ay napakaganda at dapat niya itong masubukan. Matapos magpaalam ni Zero sa kanya, agad na nag-click si Miyuki sa link at nagsimula ang livestream. Dito ay nakita niya ang isang babae na si Shizuko na nakagapos at kinalaunan ay pinahirapan. Pagdating ng kanyang asawa ay sabay silang kumain at ikinwento niya sa kanya ang nakita niya sa website kanina. Subalit tumalikod lang ito sa kanya at tila hindi siya interesado sa sinasabi ni Miyuki. Isang araw muling tumawag si Rio kay Misaki at sinabihan niya ito na magtungo sa CR at maghubad. Hindi pumayag si Misaki at nagalit ito, subalit nag-send si Rio ng larawan ni Ruri at nagpapakita ito ng pahiwatig na kung hindi niya susundin ang mga utos ni Rio ay may mangyayaring masama sa kanyang kapatid. Walang nagawa si Misaki kung hindi sundin ang utos ni Rio, habang si Rio naman ay nasa labas at tinitignan niya ang mga pinadalang larawan ni Misaki na walang saplot. Napaiyak na lang si Misaki habang ginagawa ang mga utos ni Rio at pinaligayan niya ang kanyang sarili. Nang matapos siya, sinabi sa kanya ni Rio na tumingin sa ilalim ng CR at nakita niya ang isang singsing. Nagulat siya matapos makita ni Misaki na may nakasilip sa kanya at agad na tumakas ang lalaki. Samantala si Kapitan Yoshi at Misaki ay nagtungo sa asawa ni Shizuko na si Toyama para kumpirmahin kung ang singsing ay kay Shizuko. Agad naman nitong nakilala ang singsing ng kanyang asawa, subalit sinabi ni Toyama na binisita ni Shizuko ang kanyang mga magulang 1 linggo na ang nakakaraan. Pagkatapos ay ipinakita nila sa lalaki ang video ni Shizuko na pinapahirapan. Nabigla ito at hindi makapaniwala sa kanyang nakita, kaya nagwala ito sa sobrang galit. Nang medyo pumalma na si Toyama, nangako si Kapitan Yoshi at Misaki na hindi sila titigil hanggang hindi nahuhuli ang mga kriminal. Dahil madalas na mag-isa si Miyuki sa kanilang bahay, naisipan niyang magbayad ng premium para makapanood sa streaming site na isinend sa kanya ni Zero. Habang nanonood, bigla siyang nag-init at na-imagine niya ang kanyang pinapanood, kaya daan-daan niyang hinawakan ang kanyang 2 bundok at pagkatapos ay tinapik-tapik niya ang kanyang pagong. Habang nagpapakasarap, biglang tumunog ang kanilang doorbell, kaya napatigil siya at tinignan kung sino ang dumating. Matapos makuha ni Miyuki ang parcel sa delivery boy at nang pipirmahan na niya ang resibo ay napansin niya na nakatitig ang delivery boy sa kanyang mga bundok. Dahil nabitin siya kanina, ipinakita niya sa lalaki ang mga bundok nito at pagkatapos ay
ay itinaas niya ang kanyang palda habang wala itong suot na pangloob. Subalit imagination lang pala ito ni Miyuki matapos siyang sabihan ng delivery boy na pirmahan na ang resibo. Dahil doon ay nahiya si Miyuki sa kanyang sarili kaya bigla niyang isinara ang kanyang laptop. Maya-maya ay nagbago ang kanyang isip at muli niya itong binuksan upang pagpatuloy ang kanyang panonood. Dito ay muli na naman natokso si Miyuki at ginawa niya lahat kung ano ang ginagawa ni Shizuko sa livestream. Makalipas ang ilan sandali sabay nilang naabot ang tunay na sarap. Nang matapos ang livestream makikitang nanlalambot si Shizuko at inalis ng lalaki ang kanyang maskara. Ang lalaking ito ay si Eddie, siya ang tagasunod ng mafia at siya din ang kanilang taga-bembang. Biglang hinagis ni Eddie ang pagkain ni Shizuko subalit sinabihan siya ni Kurikawa na ibigay ng maayos ang pagkain ng babae. Habang nasa mall si Misaki muling tumawag si Ryo at sinabihan niya ito na magpunta sa gaming area at magpaligaya sa harap ng maraming lalaki na nandun. Wala siyang magawa kung hindi sundin ang nais ni Ryo kaya habang gumagawa siya ng milagro ay tuwang-tuwa ang mga kulokoy na lalaking nandoon. Dahil sa sobrang hiya tumatakbong umalis si Misaki sa lugar habang umiiyak. Samantala sa hospital nagising ang babaeng biktima na kanilang niligtas at dito ay sinabi ng babae sa kanila ang nangyari. Sinabi niya kay Misaki ang isang matandang lalaki na si President Makimura at siya ang pinaka-big boss ng lahat. Sa sumunod na araw habang naglalakad-lakad si Miyuki ay may nakita siyang isang lalaki na nakatambay at inalok nito ang kanyang sarili para magpabembang. Ipinakita ni Miyuki sa lalaki ang hubad niyang katawan kaya ang dalawa ay nagpakaligaya. Nang matapos sila muling naglakad si Miyuki upang makahanap ng lalaki at ipamigay muli ang kanyang sarili. Samantala ipinatigil naman ang kanilang operasyon sa paghahanap sa illegal na website dahil doon ay naguluhan si Misaki kung ano ang kanyang gagawin. Tinawagan niya si Ryo at nakiusap siya dito na makipagkita sa kanya kaya ibinigay ni Ryo ang kanyang address at agad naman itong pinuntahan ni Misaki. Nang makarating siya sa sinabing lugar ni Ryo tinutukan niya ito ng baril at hinuli saka ipinoses ang kanyang mga kamay. Itinulak niya ang dalaga sa kama at pagkatapos ay walang awa niya itong binembang. Nang matapos sila biglang dumating si Ruri galit na galit ito sa kanyang nakita at nagseselos at dito ay ipinagtapat niya ang dahilan kung bakit ito umalis sa kanilang pamilya. Sinabi niya kay Misaki na siya ang laging pinakamagaling sa kahit na anong bagay. Bago umalis si Ryo nagbigay ito ng ilan impormasyon patungkol sa lokasyon ni Shizuko. Kinabukasan pagdating ni Misaki sa bahay ni Shizuko galit niyang kinompronta ang asawa nito dahil nalaman niyang malaki ang utang ni Toyama sa boss ng mafia kaya napilitan si Shizuko na mag-livestream para mabayaran lahat ng utang ng kanyang asawa. Sinabi ni Misaki kay Toyama na kapag nabayaran na ni Shizuko ang utang nito ay papatayin din siya ng mga mafia. Kaya nakiusap ito kay Misaki na tulungan siya at iligtas nila ang kanyang asawa. Sa ibang eksena matapos ang livestream nila Shizuko at Eddie biglang dumating si Kurikawa at walang awa nilang binugbog si Eddie. Sinabi ni Kurikawa sa binata na hindi sila dapat makita ng mga taga-panood na nahuhulog sa isa't isa. Nang makaalis si Kurikawa sinabi ni Shizuko kay Eddie na ginagawa niya lang ito dahil malaki ang utang ng kanyang asawa sa mafia. Sinabi din niya sa binata na ang swerte niya dahil si Eddie ang nakapartner niya dahil mabait ito. Nabigla si Eddie sa sinabi ni Shizuko at hindi niya inamin na huhulog na siya sa kanya kaya umalis na lang ito. Samantala habang kausap ni Misaki si Toyama ay biglang tumawag sa kanya si Kapitan Yoshi at pinapunta niya ito sa ospital. Nang makarating siya sa ospital nakita niyang hostage ni Ruri ang babaeng iniligtas nila. Tinanong siya ni Misaki kung bakit niya ito ginagawa subalit ang kanyang sinabi ay ang galit niya kay Shizuko at ito ang lumamon sa kanya. Dahil nais mabuhay ng babaeng hostage mabilis niyang kinagat ang leeg ni Ruri dahilan para bawian ito ng buhay. Walang nagawa si Misaki kung hindi umiyak habang hawak niya ang kanyang kapatid na wala ng buhay. Habang nag-iisip bigla siyang tinawagan ni Ryo at umingi ng tawad dahil sa nangyari kay Ruri at ang boss ng mafia na si Makimura ang nag-utos na gawin iyon ni Ruri. Nakiusap si Misaki kay Ryo na sabihin kung nasaan ang boss ng mafia subalit sinabi ni Ryo na maari siyang mamatay sa kanyang binabalak. Samantala sa bahay ni Miyuki may nag-invite sa kanya ng libre para makapanood ito ng personal sa gaganapin na livestream ni Shizuko. Sinabihan ni Kurikawa si Shizuko na ito na ang huling gagawin niyang livestream dahil mababayaran na nito ang lahat ng utang ng kanyang asawa. Sinabi din niya kay Eddie na gawin niya ang kahit anong gusto niya kay Shizuko bago matapos ang kanilang livestream. Pagdating ng mga tauhan pinasok nila ang isang babae at sinabi sa kanila na isang voluntaryo ang sasali sa kanilang palabas. Pagtanggal ni Shizuko sa kanyang blindfold ito pala ay si Misaki.
Nang makarating si Miyuki sa event ay namangha ito dahil hindi siya makapaniwala na mapapanood niya ito ng personal kasama ng mga ibang VIP members. Paglabas ni Eddie ay biglang tumahimik ang mga manunood at daan-daan itong lumapit kay Shizuko pagkatapos ay binembang niya ang babae. Sa sobrang galing ni Eddie ay tuwang-tuwa ang mga manunood. Pagbukas ng mga ilaw ipinakilala ni Kurikawa si Misaki bilang karagdagan character at nasa sabik si Miyuki sa kanyang mga nakikita. Biglang sinabi ni Kurikawa na ang kanilang boss na si Gozo Makimura ay kasama nilang nanonood ngayon na nasa kabilang salamin lamang. Tumawag pa ng isang voluntaryo si Kurikawa upang sumali sa eksena at agad naman nagtaas ng kamay si Miyuki. Ang mga sumunod na eksena ay talagang napakatindi kaya mag-like at share ka muna sa ating video para lahat tayo masaya. At umpisahan mo nang hanapin ang full movie dahil sigurado mapapalulo ka sa CR. Dahil kahit nag-iisang lalaki si Eddie masipag niyang ginampanan ang pagbebembang sa tatlong babae. Sa likod ng stage dumating si Toyama at may dala itong malaking halaga para bawiin ang kanyang asawa. Subalit hindi ito tinanggap ni Kurikawa at nasaksihan ni Toyama kung paano bembangin ni Eddie ang kanyang asawa. Bago matapos ang kanilang palabas nagbulgar si Kurikawa ng sekreto sa kanilang manunood. Noong bata pa si Shizuko pinagsamantalahan pala siya ni Gozo Makimura kaya nabuntis ito. Matapos manganak ni Shizuko kinuha ito ni Makimura at pinalaki niya ito nang hindi alam kung sino ang kanyang ina. Sa pagkabigla ng lahat ipinagtapat ni Kurikawa na ang inagaw na bata noon ni Makimura ay walang iba kung hindi si Eddie. Biglang nawasak ang mundo nila Shizuko at Eddie dahil sa kanilang nalaman subalit ikinatuwa naman ito ng mga manunood dahil nalaman nila na mag-ina pala ang dalawang nagsisibakan. Bigla naman dumating si Kapitan Yoshi at nakipagpalitan ito ng putok kay Kurikawa. Bigla naman binaril ni Misaki ang salamin sa pag-aakalang nandoon si Makimura. Nabaril ni Kapitan Yoshi si Kurikawa subalit bago ito mawala sa mundo sinabi niya na ang lahat ay gawa-gawa lamang niya. Sinabi niya na ang totoong Gozo Makimura ay ang mga taong nagbabayad ng premium sa kanila para makapanood. Pinagbabaril ni Kapitan Yoshi ang kanilang mga monitor sa galit. Dahil sa kaguluhan ay namatay si Eddie kaya nabaliw si Shizuko pati ang kanyang asawa ay nawala sa katinuhan dahil sa kanyang mga nalaman. Sa huling eksena ng pelikula lumabas si Misaki at nabaliw na din habang hubot-hubad siyang nakasakay sa carousel.